Manaliw kayo'y alirag. Ganun kasi yung boses nung nagtitinda ng alirag sa amin noong sinaunang panahon pa naman. Pero ngayon iba na. Bali bumili kami ng 2 litse kasi sakto may dumaang nagtitinda. 40 pesos yung 2 takal, 20 isa. Si tatay ko naman nagbayad. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dito sa Tagalog. Hindi man to kuhol ha. Kasi bisukol yun sa amin. Mukha lang siyang maliliit na kuhol or snail, ganon. Alirag ang tawag namin dito. Hindi alireg ha. It's alirag. Ganon kasi accent ng mga Pangasinan. Yung I nagiging So bago ko ito iluto, ibababad ko muna sa kaunting tubig lang naman. Huwag masyadong marami, baka malunod. Mamatay pa sila. Para bumuka-buka sila tapos isuka yung mga nakain nilang madumi. Mga lumot, ganon. Around 30 minutes to 1 hour lang naman, ganon. O siya dyan muna kayo ha, kasi aaligid-aligid muna ako dito. Umaaligid. Mag-ingat-ingat ka. Huwag kang babasta-basta. Mama aligid. Oy, untaray, may bunga pa rin tong kamyas kahit tag-ulan. Balikuha na lang ako nito para ipresko doon sa nabili kong alirag. Actually, gusto ni tatay gataan ko raw yung lagyan ba ng laing. Kaya ang kaso, saan man ako kukuha dito ng nato yung dahon ng gabi? May mga makukuha na naman ako ng dahon ng gabi. Kaso, nakikita nyo naman yung panahon ngayon, maulan. So, saan ko ibibilad yung dahon na yan? Kaya heto, sasabawan ko na lang sa kamyas at luya yung nabili naming alirag. Bagay naman sa panahon ngayon kasi maulan, masarap kaya humigop ng sabaw ng alirag. Kung napapansin nyo, buka-bukaan na yan. Often fek-fek buka-bukaan na sila. Kaya huhugasan ko na ang mga ito para magsara. Nailuwa naman na nila yung mga unsolicited advice. Mga unwanted dirts, ganon. Dito ako natagalan guys sa paghugas kasi yung mga shell nung alirag medyo may mga lumot pa. Madulas-dulas na parang may putik pa, ganon. Pero di man masyadong makapal. Kaya hinilod ko talaga yan isa-isa. For assurance lang ba, lalo't wala akong insurance. Pag sumakit yung tiyan ko, kaya hinilod ko talagang maigi. Okay na to, simulan na natin ang pagluluto. 2 putol ng luya. Di ko sure kung lalagyan ng sibuyas or bawang, pero wala kaming sibuyas, kaya bawang na lang. Ngayon, tara na sa labas, doon tayo magluluto para mas aesthetic Kasi rolyang hindi masyadong kaooreng. Ay, teka lang. Hindi ko pala pwedeng tanggalin tong Daniel Parilla para di maulingan tong kaserolya. Bagong gisigis kasi yan, pagagalitan ako pag naulingan. Hindi na to igigisa, sabi ni tatay, magpakulo lang daw ako ng tubig. Parang kukunti pa lang, dagdagan ko pa. Ayan, kaysa magpabalik-balik na naman ako sa pag-igib ng tubig. Yung luya, binalatan ko ng kaunti, tsaka pinitpit ko lang, hindi ko hiniwa. Kasi mas lumalabas ang lasa ng luya kapag pinitpit. Nilagay ko na lahat, pati bawang at kalamyas, tsaka ko tinakpan. Antayin natin kumulo bago ilaglag yung alirag. Wag na wag daw ilalagay kapag hindi pa kumukulo yung tubig kasi may mangyayaring hindi maganda doon sa alirag. Habang di pa kumukulo, inubos ko muna itong nabili kong binatog kasi sakto may dumaan na nagtitinda ng binatog sa amin. Ngayon na kumukulo na, syempre inilaglag ko na yung alirag. Nung gagawin ko dyan, alangan titigan ko lang. Sabi ni tatay, wag daw haluin, tapos hanggat maaari, wag din daw takpan. Kasi may mangyayari daw dyan sa alirag na hindi ko mawari yung term na ginamit niya. Basta yung parang mahihirapan ka daw sipsipin or tanggalin doon sa shell kapag kakainin mo na ganun. Pasaway lang talaga ako, kaya wag nyo akong tularan. Tinimplahan ko lang yan ng asin, vetchin at boreless na bagoong. Boneless pala. Naabutan ako dyan ng tatay ko na hinahalo ko tsaka ko tinatakpan. Tapos ang dami ko pa daw nilagay na sabaw. Pinagalitan ako, kaya ayan, sige. Babantayan ko na lang yan at tititigan. Di ko nahahaluin, di ko tatakpan. Hanggang sa tuluyang maluto. Tikman ko na nga muna. Gamitin ko na tong sandok ha, kasi kami lang din naman kakain. Baka ibas nyo pa ako. Nasa loob pa kasi yung kutsara, layo pa ng lalakarin ko. Malinamnam ang sabaw ng alirag ha, tapos manamis-namis. Kesa sa sabaw ng tahong. Kumain na rin ako ng isang alirag para malaman kung luto na ba. Luto naman na, pwede na to, kain na tayo So ganun lang po kasimple ang pagluluto ng sinabawang alirag sa kamyas at luya. Gusto ko pang magluto ulit nito, pero yung may gata naman. Tapos gusto ko sana yung ako yung mismong mangunguha. Saan kaya may maraming alirag ngayon, no? Samahan nyo nga akong manguha nito. So, para sa mga hindi nakakaalam kung paano kainin ang alirag, papakitaan ko kayo ng tutorial, ha? Una, titinulan muna namin yan sa may puwitan gamit ang kutsara hanggang sa mabasag ba yung shell niya. Saka mo sisipsipin doon sa labasan nila. Dapat lakasan mo yung pagsipsip dyan. Dapat nga binibigla mo yan para biglang lalabas yung laman. Saka mo nakagatin at hilahin. Ganun lang kasimple. So, ulitin natin titinol. Pagkabasag, sip-sip.
Ganun lang kadali, B. Ayan, o, kuha ko na, 'di ba? Pwede ka rin gumamit ng toothpick para sungkitin yung nasa loob. Kaso di man uso yung ganyan dito sa probinsya namin, B, kay wala man tayo sa fine dining restaurant. Medyo nabibitin lang ako sa pagkain ng kanin. Kasi tutuktukin ko pa, tsaka sisip-sipin bago ako makasubo. Kaya ang ginawa ko, ayan, sinipsip ko muna lahat doon sa loob ng shell, tsaka ko inipon. Para tuloy-tuloy na yung kain ko, no? Hindi na ako mabibitin pa. Manamis-namis yung lasa nung laman sa loob. Kaya masarap talaga. Medyo nakakabitin lang kasi nga maliliit yung nakukuha mong laman. Yun lamang po. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. Manaliw kayo'y alira.